Ayun guys, magandang araw po muli sa ating lahat at another vlog content na naman po tayo ngayon. And for today's content guys, ito po another shooting tips ulit para dun sa mga shooting competition natin. Simple tips lang to pero malaman po. Ayun, nandito po ulit tayo ngayon sa Mount Samat Firing Range at ito po isang setup po ng aming parating na level 3. Ito po yung 3rd Bataan Shooting Competition PPSA Sanction Match level 3 sa January 21 to February 1. Guys, ang ibibigay nating tips ngayon guys, yung round plate, yung poppers, yung big saka yung small poppers. Ayan, alamin natin gaano ba kalayo yung distance dapat na kung bibira tayo ng target plates. Alam naman natin yan guys, bakal. So, dapat magkaroon tayo ng idea kung gaano kalayo yung minimum distance na bibirahin natin yung plate. Kasi pagka yan hindi mo nalaman yung minimum distance, pagka hinit mo po yung plate na yan, may tendency na babalik po, magre-ricochet po yung bala mo, babalik sa'yo. So disgrasya po yun, nakakapeligro po yung ganon. Hinit mo yung bakal, siyempre bakal yan, may tendency na yung tingga or yung full metal ng heads ng bala mo ay magre-ricochet, babalik sa'yo. Ito po, nandito po yung setup natin, may dalawang round plate po tayo doon. Susukatin po natin yung distance po ng pinakaunang round plate, yung pinakamalapit pong round plate. Based po dun sa IPSC rules, ang pinaka minimum daw po na meters po guys, take note, meters po yon. Pinaka minimum meters ang na pwede mong i-hit yung target plates at yung popper, yung small popper ay nasa 7 meters. But for security reason, nasa siguro yung mga iba karamihan dito sa atin ay nagsiset up po sila ng minimum 8 meters for safety protocol. So ngayon po dito po sa setup dito sa aming parating na level 3, susukatin po natin kung anong minimum naman po yung sinet up nila dito sa ating palaro na level 3. Ayan, so proceed po tayo guys. Tingnan po natin kung gaano, sukatin po natin. Okay, ito po siya yung ating course of fire. So may line po dito. May line po dito. Ito po yung ating pinaka kung saan po tayo mag-hit. So ito po yung fault line, hindi ka pwedeng lumagpas dito. So from here, mula dun sa bakal, kung susukatin po natin. So here, so 1 meter po. Yung isang akbang ay 1 meter. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 meters po siya. Ito po yung pinaka minimum. Okay, sinukat na po natin. Ito po ay pinaka minimum na setup ng course of fire natin dito ay 9 meters. Ayan, 9 meters po mula dito sa fault line. So, mangyayari po kasi dito, pag dumungaw ka, ito yung fault line mo. Pag dinungaw mo yung kamay mo dito, pinasok mo dito sa fault line. Ayan. So, another 1 meter po yun. So, para lumalabas dito, 8 plus 1. Okay? So, yung 9 meters mo minus 1. Kasi nga yung pagdungaw ng baril mo, lilitaw dun sa fault line, minus 1 meter is 8 meters. Yung pinaka minimum. Ayan. So yung po yung pinaka safety para sa ganun na hindi po magre-ricochet yung ating bala. Ayan, proceed naman po tayo sa kabilang bay. Ito po kasi guys, round plate. So yung kabilang bay naman, proceed tayo. Tingnan naman natin yung big popper. Kung ano po yung pinaka minimum naman na distance, kung gaano kalayo yung ating big popper. Kasi magkaiba po itong round plate sa big popper. Itong round plate kasi, kahit pa paano yan, mas maliit siya compare dun sa big popper na tatamaan mo. So mas mas high tendency yung big popper na magre-ricochet yung ating bala. Ayan, proceed po tayo sa kabilang bay. Okay guys, ito naman po yung isang course of fire. Okay, silipin po natin yung ating big popper. Ayan. Ayan, dito masisilip po natin yung ating big popper. Nandun po siya. So ito po yung magiging fault line po natin. From here, bibilangin po natin yung distance. Yung distance po ng ating big popper doon. Okay. Okay, so ito yung fault line natin from here. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Based po sa sukat natin na 10 meters po siya guys. So again po from here minus 1 ka po ulit. So 10 minus 1 kasi nga po yung kamay mo, yung pagdungaw ng kamay mo dito. So yung pagdungaw ng kamay mo ganoon, so another 1 meter. So 10 minus 1 is 9 meters. Yung po yung big popper. Ayan, so ito po gusto ko pong i-share sa information na to kasi napakadelikado po yan. Pagka ikaw ay wala kang idea, pumunta ka sa isang firing range, walang naggabay sa'yo na nakakaalam or yung range officer, bigla kang nag-hit ng target na bakal, yung target plate, yung popper, hinit mo malayo. Let's say hinit mo siya ng 20 meters, hindi mo siya matamaan.
lumapit ka ng 50 meters, hindi mo pa rin siya matamaan, so sobrang gigil mo dahil hindi mo siya natamaan, lalapitan mo siya ng yung minimum po natin, sabi natin sa APS rules ay nasa 7 meters. Lumapit ka po ng mga at least 3 meters or 4 meters, hinit mo pa yung bakal. Napakadelikado po yun kasi malapit po yung disgrasya doon. Ayan, so again guys, yung nandun sa IPS rules, minimum po natin pag hinit mo natin yung mga bakal 7 meters. Pero dito po sa ating course of fire dito sa level 3 ng Bataan Shooters Gun Club ay 8 meters. Ayan, at 8 meters po yung ginawa natin pinaka minimum. Ayan guys, so yan lang po yung ating tips. Sabi ko nga, konting tips lang po yan pero malaman at makakatulong po sa mga aspiring shooters na gagaling, na gustong gumaling. Ayan guys, salamat po sa ating lahat. God bless po sa atin.